Hello po mga ka-whisper. Bago nyo pakinggan aking karanasan, siguraduhin pong may kasama po kayo ha. Share ko po sa inyo aking karanasan na shinare ko dito sa channel na ito. Bali, 4 po itong kabanata. Bago ko simulan ang pangunang kabanata, sa hindi pa nakasubscribe sa channel na ito pa-subscribe po muna, share and like na rin para sa support ng Whisper Channel nang sa gayon, mapakinggan ninyo ang mga panibagong horror real stories dito po. Simulan ko na po ang pangunang kabanata. Itago niyo na lamang ako sa pangalang Chabs. Isa po ako sa mga avid fan at silent listener ninyo. Sana po magustuhan ninyo ang aking karanasan sa aking pinag-OJT-han. Isa sa mga rotation namin bilang intern ang mag-OJT sa isang psychiatric facility o ospital na kinontrata ng aming school upang magsilbing training ground sa aming mga estudyante pa lamang at magkaroon kami ng sapat na kaalaman at ideya sa papasukin naming field kapag kami ay graduate. Ang school namin ay nakakontrata sa isang mga kilalang psychiatric hospital sa NCR. Ito ay sikat sapagkat naalagaan ang mga pasyente dito at natututukan sila di gaya sa ibang facility at hospital. So ayon na nga nangyari, 3 kaming magkaklase ang magkakasama sa nasabing psychiatric facility. Unang araw namin ay orientation at nagkaroon na rin kami ng chance na makita ang mga pasyente at makita ang mga ginagawa ng aming kasamang interns galing sa ibang school. Sinabi rin ng head namin ang mga hindi dapat gawin, mga hindi dapat sabihin sa pasyente, lalo na ang pag-iingat dahil maraming beses na di umano nasaksak ng pasyente ang dating interns at ilang mga nagtatrabaho dito dahil sa kapabayaan sa gamit. Mabilis kaming nakapag-adjust nila Fredo at Mingay sa ginagawa sa hospital dahil kaparehas lang naman ito ng ginagawa namin sa ibang mga hospital na pinag-OJT-han namin. Si Fredo at Mingay ay ang aking mga kaklase na kasama sa hospital, hindi nila tunay na pangalan. Nung pangatlong linggo namin ay nagkaroon kami ng tsansa na interviewin ang isa sa mga pinakamatagal na pasyente sa hospital. Siya ay si Ate Chay. Bago kami magkaroon ng tsansa na interviewin siya ay binigyan kami ng head namin sa kung anong rason kung bakit siya nasa facility at ano ang mga salitang dapat hindi banggitin sa kanya. Habang ini-interview siya at binalaan din kami na bigla-biglang nagbabago ang kanyang personalidad. Dumating na ang oras na pinakahihintay namin. Ako ang naatasan sa pag-interview sa kanyang silid dahil siya ay nasa katinuan pa at kakainom lang ng gamot ni Ate Chay. Samantalang sina Fredo at Mingay ay taga-masid lamang at nagsusulat sa kanilang obserbasyon sa pasyente. Since nabawal magdala ng kahit anong panulat ay dapat kong masaulo lahat ng mga tanong ko kay Ate Chay. Pumasok ako sa kwarto niya at agad naman ako ngumiti at binati siya. Ang kanyang tugon ay pangkaraniwan lamang. Hindi mo akalain na may sakit sa pag-iisip. Magandang hapon po Ate Chay. Yan ang bungad ko sa kanya, tumungo lang siya habang nakangiti. Kinamusta ko siya kung ano ang pakiramdam niya ngayon. Ang sabi niya ay ayos naman kaso hindi daw naging maganda ang pakiramdam niya nung pumasok ako, na agad kong ikinakaba. Umabot na sa 3 minuto ang aming pag-uusap at habang tumatagal ay palakas ng palakas ang kanyang sagot sa mga tanong ko. Hindi ko ito pinahalata sa kanya dahil mas lalo silang maglalakas loob na gawin iyon kapag nakaramdam ako ng takot. Ngunit ang sumunod na sagot niya sa tanong ko ay hindi ko kinaya. Ano po ang rason kung bakit kayo nandito sa hospital Ate Chay? Mahinahon kong tanong habang siya ay nakaupo sa kanyang kama at nakaharap naman ako sa kanya at nakaupo sa monoblock chair. Ani niya, dahil sa kanya, sabay turo kay Mingay na nasa labas lamang at nagmamasid sa amin at agad naman akong lumingon sa likod para kumpirmahin kung sino ang itinuro niya na alam ko'y isa sa mga aking pinagsisihan na desisyon ko sa aking buhay. Pagtalikod ko kay Mingay at Fredo ay tila nakapikit sila na di umano'y takot na takot sa nakita nila. Unti-unti akong lumingon kay Ate Chay. Nasaksihan ko si Ate Chay na halos nakadikit na sa mukha ko ang mukha niya. Nanlalaki ang mga mata, buhaghag ang buhok at nakangisi.
Takot na takot ako sa aking nakita, na aking ikinatumba sa aking upuan. Nag-ala boses lalaki si Ate Chay at nagsambit ng mga salitang Latin. Umatras ako ng paunti-unti habang nakaupo sa sahig at nakakuha ng tiyempo na makatayo. Habang tinitingnan ko siya ay nakikita kong naglalaway siya. Bago ko man mahawakan ang doorknob, agad niyang sinabi ng pasigaw na, halos mawasak ang dibdib ko sa lakas ng boses niya na naghahalong lalaki at babae. Agad naman akong nakalabas ng kanyang silid at dumating ang ibang mga staff ng hospital upang umagapay sa akin. Nang silipin nila sa bintana si Ate Chay, agad naman itong kumaway ng nakangiti sa kanila na tila ba ay walang nangyari. Pero ang kinagulat ng lahat ay ang pagkindat niya sa akin na may pagngisi na agad ko namang kinahimatay. Nagising na lamang ako na nakahiga sa puting kama at pinapaipayan na ako ni Mingray ng papel na ginamit niya sa pagsulat kanina, at si Fredo naman ay nakatalikod tila may kausap sa cellphone niya. "Fred." Gising na si Chubbs, sambit ni Mingray sa kanya. Humarap sa akin si Fredo na tila ba'y nabunutan ng tinik. Agad namang binanggit ni Fredo na, "Ma'am, gising na po si Chubbs." Ani niya sa staff, at maya-maya naman ay dumating ang head at kasama ang supervisor ng departamento na kinabibilangan namin sa hospital. Magaan ang kanilang salubong sa akin. Kinamusta nila ang pakiramdam ko na sinagot ko naman ng, "Okay na po ako." Kahit deep inside takot na takot pa din ako, na halata naman sa mukha ko. Nagtinginan si Searching Supervisor at Ma'am Go, Department Head, na tila ba'y nagbigay hudyat sa kanila para magsimulang magkwento sa pasyente. Napag-alaman namin na si Mingo ang aming nakita kanina ika-6 sa katauhan ni Ate Chay, na kung saan ito daw ay may kakayahang malaman ang iniisip ng tao at magboses lalaki. Kaming tatlo ay natakot sa narinig namin dahil si Ate Chay ay ang aming subject patient, pasyente na kailangan namin pagtuunan ng pansin at alamin ang history niya at mag-conduct ng iba't ibang mga test. Sa madaling salita, kailangan namin matapos ang report sa kanya para kami ay makagraduate. Ano pa kaya ang ibang katauhan ni Ate Chay? Sino ba talaga si Ate Chay? Yan ang nasa isip naming tatlo. Dito na lang po muna mga ka-whisper. Please click the link below para sa next episode ng horror real story na pinamagatang Psychiatric Hospital. Thank you po Whisper Channel, at para masuportahan nating ang channel na ito, pa-subscribe, like and share po. Maraming salamat at mag-ingat lagi ka Whisper.